Happy 10th anniversary, Celine. Pero pakiusap pirmahan mo na ito at umalis ka ng tahimik. Hindi kailangan ng ospital na ito ang isang baliw na doktor. Iyon ang mga salitang galing sa asawa ko, ang lalaking iniligtas ko mula sa pagkabangkarote gamit ang sarili kong mana. Sa harap ng mga board members at mga kasamahan kong doktor, itinuro niya sa akin ang pinto habang ang kamay niya ay nakahawak sa baywang ng kanyang abogada, si Danessa Cruz. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang gintong singsing sa aking daliri ay parang isang napakabigat na kadena, malamig at tila ng uuyam. Nanginginig ang aking kanang kamay, isang panginginig na hindi ko mapigilan na ilang linggo nang ipinupuna ni Joaquin. Ngunit alam kong hindi ako baliw. Ako si Dr. Celestine Celine Robles, isang kilalang cardiologist na nag-alay ng 12 taon ng kanyang buhay upang itayo ang reputasyon ng Villarreal General Hospital sa Makati. Isang oras pa lamang ang nakalilipas, ganap na naiiba ang kapaligiran. Ang malaking bulwagan ng ospital ay puno ng mga bulaklak, mga mamamahayag at kumikislap na ilaw ng mga kamera. Iyon ang aming ika-10 anibersaryo ng kasal at doon mismo ay opisyal na inanunsyo ng Board of Directors ang aking promosyon bilang bagong medical director. Yakap-yakap ako ni Joaquin sa harap ng lahat, ibinubulong sa aking tainga kung gaano niya ako kailangan at ipinapangako ang isang marang yang hapunan para sa aming dalawa mamayang gabi. Iniligtas mo ang ospital na ito, Celine. Ito ang ating di matitinag na legacy, bulong niya noon na may kasamang halik sa aking no. Naniwala ako. Buong puso akong naniwala na ang milyon-milyong peso mula sa mana ng pumanaw kong mga magulang na ipinasok ko sa ospital ay para sa aming dalawa, para sa aming pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang bumalik ako sa administrative room upang kunin ang naiwang stethoscope ng aking ama. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang boses na narinig ko mula sa loob ay pumunit sa aking puso. Tapos na ang palabas, Danessa. Sa wakas, pipirmahan na ng board ang paglipat ng mga ari-arian, wika ni Joaquin. Ang boses na dati ay puno ng laming sa akin ay may kakaibang lamig at pananabik. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Doon sa tapat ng aking mesa, nakatayo si Joaquin habang yakap-yakap si Danessa mula sa likod. Ang mga kamay ng aking abogada ay dahan-dahang humahaplos sa dibdib ng aking asawa. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang isang makapal na folder na may tatakpulong na naglalaman ng aking pangalan. Nang pumasok ako sa silid, walang sigawan. Ang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi man lang nagulat si Joaquin. Hinarap niya ako ng may malamig na mukha at inilapag sa aking harap ang isang dokumento. Ito ay isang suspension order. Ang dahilan, rises ng pag-iisip, matinding depresyon at maling paggamit ng pondo ng ospital. Ano ito, Joaquin? Halos pabulong kong tanong habang ang aking tinig ay pilit na nilalabanan ang panging inig. Anong ibig sabihin ng mga paratang na ito? Si Danessa ang sumagot, ang kanyang boses ay puno ng profesional na kaplastikan. Dr. Robles, may mga ulat mula sa Departamento ng Pananalapi na nagpapatunay na may mga pondo na inilipat sa iyong mga personal na account nang walang pahintulot ng board. At based sa iyong medical na record sa nakalipas na buwan, ang iyong neurological condition, ang panginginig ng iyong mga kamay ay nagpapakita na hindi ka naligtas na humawak ng pasyente. Para sa kaligtasan ng ospital, kailangan mong magpahinga. Nagsisinungaling kayo, sigaw ko habang ang luha ay tuluyang pumatak sa aking mga pisingi. Kailanman ay hindi ko ginalaw ang pondo ng ospital, ang sarili kong pera ang ginamit ko para isalba kayo. At ang aking kamay, normal lamang ito dahil sa pagod. Lumapit sa akin si Joaquin, ngunit walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Celine, tingnan mo ang sarili mo. Nanginginig ka na naman. Hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mong katawan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na ang voluntary resignation na ito. Gagawin ko ito upang protektahan ang iyong pangalan mula sa kahihiyan ng isang pampublikong investigasyon. Doon ko naintindihan ang lahat.
Ang pagmamahal ng mga bulaklak ang mahigpit na yakap sa harap ng media. Lahat ng iyon ay isang masusing binalangkas na dula upang ihanda ang aking pagbagsak. Ang panginginig ng aking kamay na nagsimula noong nakaraang buwan pagkatapos kong uminom ng mga gamot na ibinibigay niya sa akin gabi-gabi ay ginagamit na ngayon bilang sandata laban sa akin. Hindi ko ito pipirmahan, mariin kong sabi habang hinaharap sila ng may natitirang lakas. Ipapaliwanag ko ang lahat sa board. Kilala nila ako. Alam nila kung sino ang totoong nagtrabaho para sa ospital na ito. Ngunit bago pa ako makahakbang patungo sa pintuan, muling nagsalita si Joaquin at ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking karera. Hindi mo na kailangang gawin yon, Celine. Dahil simula sa oras na ito, bawal ka nang pumasok sa gusaling ito. Humalakpak si Joaquin at dalawang malalaking security guard ang pumasok sa silid. Ihatid ninyo si Dr. Robles palabas at tiyakin na wala siyang makukuhang anumang gamit o dokumento mula sa kanyang opisina, utos ni Joaquin ng walang pag-aalinlangan. Joaquin, asawa, mo ako, sigaw ko habang hinahawakan ng mga gwardiya ang aking mga braso. Ang aking ID card ay marahas na hinila mula sa aking leeg na naging sanhi ng pagkakaroon ng pulang marka sa aking balat. Ang puting coat na may bordadong pangalan kong Dr. Celestine Robles, MD, ay sapilitang hinubad mula sa aking mga balikat. Habang hinihila ako pababa sa sala ng ospital, ang mga mata ng mga YARS, mga kapwa ko doktor at maging mga pasyente na aking ginamot ay nakatitig sa akin. Ang iba ay may awang nakatingin, ngunit ang karamihan ay may kasamang bulong-bulungan. Ang hiya ay tila isang madilim na ulap na lumamon sa aking buong pagkatao. Ang aking 12 taon ng karangalan ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Itinapon ako ng mga gwardiya sa labas ng gate ng ospital diretsyo sa ilalim ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan sa Makati. Ang tubig ulan ay humalo sa aking mga luha habang nakatayo ako sa gilid ng kalsada, basang-basa at walang kahit na anong proteksyon. Agad akong sumakay ng taxi patungo sa aking penthouse, ang tahanang binili ko gamit ang sarili kong pera. Ngunit nang itapat ko ang aking keycard sa pinto, ang pulang ilaw lamang ang sumindi. Ang pinto ay nakalock mula sa loob. Isang puting papel ang nakadikit sa pinto, may lagda ni Danessa Cruz bilang kinatawan ng aking asawa. Isang pansamantalang utos ng korte na nagbabawal sa akin na pumasok sa ari-ari habang nakabinbin ang kasong isinampa laban sa akin para sa di umano ipag-atake sa aking asawa dahil sa aking mental na kondisyon. Napaupo ako sa malamig na sahig ng koridor. Wala akong pera, walang tahanan, walang lisensya at higit sa lahat, wala na ang aking pangalan. Ang tanging natitira sa aking hawak ay ang lumang stethoscope ng aking ama na nakatago sa bulsa ng aking basang pantalon. Habang naririnig ko ang ugong ng ulan sa labas ng bintana ng gusali, isang bagay ang unti-unting nabuhay sa aking puso. Hindi ito ang takot, kundi ang isang malamig at matalim na galit. Tumingin ako sa aking nanginginig na kanang kamay at hinawakan ito ng mahigpit gamit ang aking kaliwang kamay. Hindi pa ito tapos, wakimbulong ko sa dilim. Hindi ninyo ako mapapaniwalang, ako ay baliw. Ang tulog ng kulog na gumuhit sa kalanghitan ng Makati ay kasabay ng malakas na pagbagsak ng ulan, tila huling pako sa kabaong ng aking marangyang buhay. Nakatayo ako sa labas ng nakasarang pinto ng sarili kong penthouse habang ang hawak kong cellphone ay paulit-ulit na nagpapakita ng parehong mensahe, access denied, incorrect password. Hindi lang ang aking tahanan ang kinuha ni Joaquin. Sa loob ng ilang minuto, binura niya ang aking pagkakakilanlan. Maging ang aming joint bank accounts kung saan nakatabi ang natitirang pera mula sa aking mana ay pinalitan na niya ng security credentials sa tulong ng mga legal na maniobra ni Danessa. Nang buksan ko ang aking pitaka, tanging ilang daang peso na lamang ang natitira. Sapat lang para sa pamasahe patungo sa kung saan ako maaring magtago.
Hindi ko kayang manatili sa Makati. Bawat sulok ng lungsod na ito ay nagpapaalala sa akin ng aking pagkatalo at bawat taong makakasalubong ko ay maaaring nakabalita na tungkol sa baliw na doktor. Sa ilalim ng gabi at walang humpay na ulan, sumakay ako ng jeepney. Sumunod ako sa agos ng mga taong pauwi, mga manggagawang may pagod, na mukha nuit walang sinuman sa kanila ang may mas mabigat na pasanin kaysa sa akin. Habang umaandar ang jeepney, nakatingin ako sa labas. Ang mga ilaw ng Makati na dati ay sumisimbolo sa aking tagumpay, na yun ay tila mga matatalas na dulo ng karay o na tumutusok sa aking dignidad. Bumaba ako sa terminal ng bus sa Buendia. Ang destinasyon ko, Batangas. Doon sa lumang bayan ng aking ina kung saan nakatayo ang isang maliit at lumang klinika na ipinamana ng aking tiya Isabel. Iyon na lamang ang tanging lugar na hindi alam ni Joaquin o marahil ay hindi niya pinansin dahil para sa kanya ang maliit na klinikang yon sa probinsya ay walang halaga. Sumakay ako ng bus. Umupo ako sa tabi ng bintana habang yakap-yakap ang aking basang bag. Habang lumalayo ang bus sa Manila, lalong lumalalim ang sakit na nararamdaman ko. Hindi lang ito sakit ng kalooban. Ito ay pisikal na pagdurusa. Ang aking ulo ay tila binibiyak sa tindi ng sakit at ang aking paningin ay paminsan-minsang nagiging malabo. Tumingin ako sa aking kanang kamay. Nanginginig ito ng marahas tila may sariling buhay. Hinawakan ko ito ng aking kaliwang kamay, ngunit lalo lamang itong nanginig. Baliw ka na, Celine. Ang boses ni Joaquin ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi mo na kayang maging doktor. Umiyak ako ng tahimik habang nakasandal ang aking ulo sa malamig na bintana ng bus. Natatanong sa sarili ka kung may katotohanan ba ang kanyang mga sinabi. Ako ba ay talagang nagkakaroon ng malubhang karamdaman sa pag-iisip nang hindi ko namamalayan paano kung tama sila? Paano kung ang aking mga alaala, ang aking mga paniniwala ay gawa-gawa lamang ng aking sirang isip? Ngunit tuwing tinitingnan ko ang stethoscope ng aking ama sa loob ng aking bag, nakakaramdam ako ng kaunting lakas. Alam ko ang pakiramdam ng isang doktor. Alam ko ang tibok ng puso ng isang buhay na tao. Hindi ako maaaring magkamali. May masamang nangyayari sa aking katawan at alam kong hindi ito natural. Madaling araw na nang makarating ang bus sa terminal ng Batangas. Ang ulan dito ay hindi na kasing lakas ng sa Maynila, ngunit ang hangin ay may kasamang malamig na simoy mula sa dagat. Naglakad ako sa maputik na daan patungo sa lumang klinika ng aking tiya. Ang bawat hakbang ay tila 1,000,000 kilo ang bigat. Ang aking mga binti ay nanghihina at ang aking hininga ay nagiging mababaw. Nang marating ko ang lumang bahay klinika, nakita kong may mahinang ilaw na nanggagaling sa loob. Ang klinikang ito ay dapat na sarado at walang tao, ngunit bakit may ilaw? Bago ko pa masagot ang sarili kong tanong, ang aking tuhod ay tuluyan ng bumigay. Sumalampak ako sa maputik na lupa direkta sa tapat ng pintuang kahoy ng klinika. Ang aking bag ay nabitawan ko at ang stethoscope ng aking ama ay gumulong sa putikan. Pinilit kong iangat ang aking muka. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto. Isang matangkad na lalaki ang lumabas, hawak ang isang gaserang ilaw. Ang kanyang muka ay seryoso, may katigasan at puno ng pagtataka habang nakatingin sa akin. Hindi ko na nagawang magsalita. Ang aking paningin ay tuluyang nagdilim at ang huling naalala ko na lamang ay ang mainit na kamay ng lalaking sumalo sa aking pabagsak na katawan bago ako tuluyang nawala ng malay. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, ang pamilyar na amoy ng alkohol antiseptiko at lumang kahoy ang sumalubong sa akin. Natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa isang maliit na kama sa loob ng isang silid na may dingding na gawa sa tisa at kahoy. May suwero na nakakabit sa aking kaliwang kamay at ang aking mga basang damit ay napalitan na ng malinis ngunit kupas na kamisya. Gising ka na pala, isang malamig at baritong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ako sa gilid.
Nakatayo doon ang lalaking nakita ko bago ako mawala ng malay. Nakasandal siya sa dingding nakahalukip-kip at may suot na salamin. Ang kanyang mga mata ay matatalas tila nagmamasid sa bawat galaw ko. Nasaan ako? Tanong ko habang sinusubukang bumangon. Agad na sumakit ang aking ulo dahilan upang mapahawak ako sa aking no. Nasa klinika ka ni Dr. Isabel sa Batangas. At ako ang kasalukuyang namamahala rito. Dr. Lucio Abad, pakilala niya habang lumalapit at tinitingnan ang takbo ng suwero. Sino ka at? Bakit ka natagpo ang halos mamatay na sa putikan sa tapat ng pinto ko? Kung naghahanap ka ng mga ipinagbabawal na gamot, nagkakamali ka ng pinasukan. Nasaktan ako sa kanyang tono. Kahit sa ganitong kalagayan ng aking pride bilang doktor ay hindi basta-basta mawawala. Hindi ako naghahanap ng gamot. Ako si Dr. Celestine Robles, cardiologist mula sa Makati. Pilit kong itinayo ang aking sarili kahit nahihilo. At ang klinikang ito, pagmamayari ito ng pamilya ko. Tinitigan ako ni Lucio nang matagal tila tinitimbang kung nagsasabi ako ng totoo o gawa-gawa lamang ng aking isip ang aking mga sinabi. Ngunit bago pa siya makasagot ang katahimikan ng madaling araw, ay biglang nabasag ng malalakas na katok sa pintuan ng klinika, kasunod ang desperadong sigaw ng isang lalaki. Dok, tulong po si Manggorio, hindi makahinga. Agad na kumilos si Lucio. Binuksan niya ang pinto at pumasok ang dalawang mangingisda na may pasan na isang lalaking nasa edad 50. Basang-basa ng pawis nangingitim ang mga labi at humahawak sa kanyang dibdib habang naghahabol ng hininga. Ipasok ninyo siya rito, utos ni Lucio habang inihahanda ang emergency bed. Tumayo ako mula sa aking higaan kahit nanghihina ang aking mga binti. Lumapit ako sa pasyente. Nakita ko si Lucio na tila nag-aalinlangan habang hinahanap ang tamang gamot sa cabinet. Bilang isang forensic pathologist na mas sanay sa mga patay na katawan kaysa sa mga buhay na emergency, halatang hindi niya forte ang ganitong klaseng krisis. Ibigay mo sa akin ang stethoscope ko. Utos ko kay Lucio, ang aking boss, as ay biglang naging autoritatibo ang boses ng isang batikang doktor sa ICU ng Makati. Tumingin siya sa akin, nag-atubili. Ngunit nang makita ang determinasyon sa aking mga mata, iniabot niya sa akin ang stethoscope, makinuha niya sa aking bag kagabi. Inilagay ko ang earpiece at ipinatong ang diaphragm sa dibdib ng pasyente. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang metal, ngunit pilit kong pinokus ang aking pandinig. Ang tunog ng kanyang puso ay mabilis, mahina at may kakaibang arrhythmia. May narinig din akong fluid sa kanyang mga baga. Acute myocardial infarction na may pulmonary edema, mabilis kong chinek ang kanyang mga mata at pulso. Lucio, kailangan natin ng high-flow oxygen, sublingual nitroglycerin at furosemide. Nayon na nitroglycerin, tanong ni Lucio. Oo, at maghanda ka rin ng epinephrine kung sakaling huminto ang puso niya. Bilisan mo, sigaw ko. Sa loob ng sumunod na 20 minuto, nagtulungan kaming dalawa. Kahit nanginginig ang aking mga kamay, ako ang nagbigay ng mga instruksyon, habang si Lucio ang mabilis na nag-asikaso sa mga suwero at gamot. Sa bawat segundo ng laban na yon, nakalimutan ko ang aking sariling sakit. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng mga ingisdang nasa harap ko. Nang sa wakas ay bumalik ang normal na kulay ng mga labi ni Mang Jorio at naging regular ang kanyang paghinga, napaupo ako sa isang silya, hingal na hingal. Ang aking kanang kamay ay muling nanginig ng marahas, kaya mabilis ko itong itinago sa ilalim ng aking braso. Tiningnan ako ni Lucio habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding paggalang. Ikaw nga, si Dr. Celestine Robles, sabi niya ng mahina. Ang pamosong cardiologist mula sa Makati, walang ibang makakagawa ng ganon kabilis na diagnosis sa ilalim ng ganitong kalagayan. Yumuko ako, hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Pero tingnan mo ako ngayon, nanginginig ang mga kamay ko. Sinasabi ng asawa ko na baliw ako na may maluba akong sakit sa utak.
At binaliwala ako ng buong ospital dahil dito. Lumapit si Lucio at umupo sa tapat ko. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay, pinilit itong buksan at tinitigan ang mga daliri ko nang may pag-usisa ng isang forensic specialist. Ilang buwan na itong nangyayari? Tanong niya. 1 buwan pa lamang. Nagsimula ito nang maging busy kami sa paghahanda para sa anibersaryo ng ospital. Palagi akong napapagod kaya gabi-gabi ay pinagtitimpla ako ng asawa ko ng tea na may ginseng para daw makatulong sa stress ko. Sagot ko habang pinupunasan ang aking mga mata. Naningkit ang mga mata ni Lucio. Ginseng tea? Araw-araw? Tumayo siya at kumuha ng isang herring, kilya at ilang lalagyan ng dugo. Dr. Robles, may background ako sa forensic toxicology. Ang mga sintomas mo ang panginginig ng kamay, ang paminsan-minsang paglabo ng paningin, at ang mabilis na pagkapagod ay hindi tugma sa karaniwang mental illness. Hayaan mong kunang kita ng dugo. Hindi ako sumagot, hinayaan ko lamang siyang kunan ako ng dugo. May kunanong takot at pag-asa ang sabay na sumibol sa aking dibdib. Lumipas ang buong maghapon. Nanatili ako sa loob ng klinika habang si Lucio ay pumasok sa kanyang maliit na laboratory o sa likod ng bahay. Ginamit niya ang mga kagamitang karaniwang ginagamit sa pag-imbestiga ng mga kaso ng pagkalason sa mga bangkay. Gabi na nang lumabas si Lucio mula sa laboratorio. Ang kanyang mukha ay seryoso, mas seryoso pa kaysa noong una kaming magkita. May hawak siyang isang pirasong papel. Inilapag niya ito sa aking tapat. Ano ito, tanong ko habang tinitingnan ang mga chemical structure at graph sa papel. Phenothiazine, malamig na sagot ni Lucio. Yan ang nakita ko sa dugo mo, Celine, sa napakataas na dosis. Nalaglag ang aking panga. Bilang doktor, alam ko kung ano yon, phenothiazine. Isang matandang uri ng antipsychotic drug. Ngunit hindi ako umiinom ng ganyang gamot. Hindi mo alam na pinapainom ka nito seryoso, tumingin si Lucio sa akin. Ang phenothiazine kapag ibinigay sa isang taong walang sakit sa isip sa loob ng mahabang panahon ay nagiging sanhi ng matinding side effects. Tinatawag itong drug-induced Parkinsonism. Panginginig ng kamay, pagkalito ng isip, at panghihina ng kalamnan. At kung hinalo ito sa mainit na ginseng tea, ang lasa nito ay madaling matatakpan. Tila huminto ang mundo ko sa pag-ikot. Ang mga alaala ng aking asawa na nakangiti habang iniabot sa akin ang tasa ng mainit na tsaa gabi-gabi ay muling nagbalik. Ang kanyang kunwaring pag-aalala ang kanyang paghaplos sa aking buhok habang sinasabing, inumin mo ito, Celine, para sa kalusugan mo. Lahat ng iyon ay hindi pag-aalala, kundi isang dahan-dahang pagpatay sa aking propesyon at sa aking isip. Si Joaquin. Pulong ko habang ang aking buong katawan ay nanginginig sa galit at matinding pighati. Ginawa niya ito sa akin. Lason. Nilalason niya ako. 2 linggo na ang nakalilipas simula ng huling malasahan ng aking dila ang tsa ni Joaquin. Sa ilalim ng pangangalaga ni Lucio, unti-unting bumabalik ang sigla ng aking katawan. Ang panginginig ng aking mga kamay na dati ay parang may sariling buhay ay dahan-dahang humuhupa. Hindi pa ito ganap na nawawala. Ngunit kaya ako na muling humawak ng panulat at baso nang hindi natatapon ang laman. Ang Batangas sa kabila ng pagiging payak nito ay naging kanlungan ko. Tuwing umaga, tinutulungan ko si Lucio sa pag-aasika sa mga mangingisda at magsasaka na pumupunta sa klinika. Sa paningin nila, hindi ako ang baliw na doktor mula sa Makati. Ako si Doktora Celine, ang babaeng nagligtas kay Mang Jorio. Ang kanilang simpleng salamat doktora at ang pag-abot ng ilang pirasong saging o sariwang isda bilang pasasalamat ay mas nakagagamot sa aking puso kaysa sa anumang mamahaling gamot. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga sample ng gamot sa botika ng klinika, napansin kong may isang lalaking nakatayo sa labas ng bakod. Suot niya ang isang kupas na jacket at balisa siyang palakad-lakad, tila nag-aalinlangan kung papasok o hindi. Agad na lumabas si Lucio, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Sino ang hinahanap mo?
Nandito po ba si Dr. Celestine Robles? Ang boses ng lalaki ay gumaraalgal, puno ng pagod at kaba. Nang marinig ko ang aking pangalan, lumabas ako sa beranda. Ang lalaki ay tumingin sa akin at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Doktora, salamat sa Diyos na hanap din kita. Nanliit ang aking mga mata habang sinusubok ang alalahanin ang kanyang muka. Greg Santos. Si Greg ay isa sa mga senior auditor sa Villarreal General Hospital. Isa siya sa mga pinakatapat at pinakatahimik na empleyado sa aming departamento ng pananalapi. Doktora, kailangan nating mag-usap, sabi ni Greg habang mabilis na lumingon sa paligid upang tiyaking walang nakasunod sa kanya. Pinatuloy namin si Greg sa loob ng klinika. Binigyan siya ni Lucio ng tubig at doon sa gitna ng maliit na silid na amoy antiseptiko, ibinuhos ni Greg ang katotohanang matagal na niyang kinikimkim. Sinibak ako ni Joaquin 3 araw pagkatapos ka mawala, doktora. Panimula ni Greg, ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Ngunit hindi dahil sa lason, kundi dahil sa takot. Sinubukan kaong itago ang mga file pero nalaman nila alam ni Joaquin na may alam ako. Ano ang alam mo, Greg? Tanong ko nang may kaba. Bago ka pa man nila pinalabas na baliw may mga irregularidad na akong nakita sa mga invoice para sa mga bagong MRI machines at laboratory equipment. Milyon-milyong peso ang inilalabas ng ospital para sa mga kagamitang hindi naman dumarating. Ang lahat ng perang yon ay napupunta sa isang shell company na ang pangalan ay DC Holdings. Napahawak ako sa aking dibdib. DC Holdings. Danessa Cruz. Tumango si Greg. Opo, si Ate Cruz ang may-ari ng kumpanyang yon. At ang mas masama, doktora, ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga transaksyong ito ay may pirma mo. Ginamit nila ang digital signature mo habang wala kang malay o habang lito ka sa gamot na ibinibibay nila. Naramdaman ko ang muling panginginig ng aking kamay. Hindi ko akalang magagawa ni Joaquin na nakawin ang pera ng ospital at ibintang pa ito sa akin. Bakit mo ito ginagawa, Greg? Tanong ni Lucio habang seryosong nakatingin sa auditor. Alam mong mapanganib ang ginagawa mo? Bakit mo itinataya ang buhay mo para kay Celine? Tumingin, si Greg sa akin ang kanyang mga mata ay nagtubig. Doktora, marahil ay hindi mo na natatandaan, pero noong nakaraang taon ang anak kong si Mia, siya ang sanggol na ipinanganak na may butas sa puso. Wala kaming pambayad sa operasyon at ang HMO ko ay hindi sapat. Ikaw ang nag-opera sa kanya ng lebre. Ikaw ang nagmakaawa sa board na huwag kaming singgilin sa hospital stay. Hinawakan ni Greg ang aking kamay nang may matinding pasasalamat. Sabi mo noon, utang mo ito sa puso ng anak mo, Greg. Palakihin mo lang siyang mabuti. Ngayon, Mia is turning 2 next month. Buhay siya dahil sa iyo. Hindi ko hahayaang sirain ng mga taong yon ang tanging doktor na may puso para sa mga maliliit na tao. Napayak ako. Sa gitna ng lahat ng panlilinlang at pagtataksil na naranasan ko sa Makati, ang isang munting kabutihang itinanim ko sa nakaraan ay siyang bumalik sa akin ngayon upang magsilbing liwanag. Doktora, muling nagsalita si Greg, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. May nakuha akong kopya ng mga file bago nila ni-remote wipe ang laptop ko. Itinago ko ito sa isang USB. Nandito ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Joaquin at Danessa. Inilabas ni Greg ang isang maliit na USB drive at inilapag ito sa mesa. Pero kasabay nito ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Pero doktora, kailangan nating magmadali. Narinig ko ang usapan ni Joaquin sa telpo no bago ako umalis. May mga kinatawa na mula sa isang malaking real estate developer. Plano nilang i-foreclose ang lupa ng ospital dahil ginawa itong collateral ni Joaquin para sa isang palpak na proyektong residential sa labas ng Makati. Ang lupang yon ay nakapangalan sa iyo bilang mana, pero may mga dokumentong gilagdaan ka raw na naglilipat ng kapangyarihan sa kanya bilang asawa mo. Tumayo si Lucio, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon.
Ibig mong sabihin balak nilang ubusin ang lahat ng ari-ariya ni Celine bago pa man siya makabalik? Opo, sagot ni Greg. At may deadline sila. Kapag natapos ang susunod na board meeting sa katapusan ng buwan, opisyal nang ibebenta ang ospital. At kapag nangyari yon, wala nang ebidensyang matitira. Mabubura na ang lahat. Tumingin ako sa USB na nasa mesa. Ang lahat ng kasagutan, ang lahat ng aking kaligtasan ay nasa maliit na kagamitang ito. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumindi. Nalaman na ni Joaquin na nawawala ang mga file na ito, Doktora, babala ni Greg. Naghahanap na sila. Alam nilang ikaw lang ang pwedeng humawak nito. Mag-ingat kayo dahil ang taong kayang lumason sa sarili niyang asawa ay kayang pumatay para sa pera. Ang bawat hakbang ko sa loob ng simbahan ng Batangas ay tila sinasabayan ng tibok ng aking puso. Ang amoy ng kandila at insenso ay nagbibigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ang bigat ng USB sa loob ng aking bulsa ay paalala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Dr. Robles, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isang malaking haligi ng simbahan. Suot niya ang isang pormal na barong at may hawak na leather briefcase. Siya si Ate Manuel, ang matalik na kaibigan at legal counsel ng aking yumaong Tia Isabel. Ate Manuel, bati ko habang mabilis na lumalapit sa kanya. Pinili naming magtagpo rito dahil ito ang pinakasagradang lugar sa bayan kung saan ang mga mata at tainga ni Joaquin ay hindi basta-basta makakapasok. Halika sa loob ng parish office, Celine. Doon tayo mag-usap ng mas insinan, aya niya. Pagpasok namin sa maliit at tahimik na silid, inilapag ni Ate Manuel ang kanyang briefcase at kumuha ng isang makapal na fungbi na selyado ng pulang sax-wax. Celine, alam ko ang nangyari sa Makati. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa suspensyon mo panimula ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Patawad kung ngayon lang ako nakipag-ugnayan sa iyo, hinintay ko ang tamang pagkakataon. Ang pagkakataon na malayo ka na sa impluwensya ni Joaquin. Ano ang ibig ninyong sabihin, attorney? Ang iyong Tia Isabel. Bago siya pumanaw, alam niyang may ambisyon si Joaquin. Hindi siya kailanman nagtiwala sa asawa mo pagkatapat ni Manuel. Binuksan niya ang selyadong pangbi at inilabas ang ilang pahina ng legal na dokumento. Ito ang orihinal na diuwil ng iyong tiya at ang pinaka-importanteng dokumento sa lahat, ang Robles Family Trust. Kinuha ko ang dokumento at binasa ang bawat salita. Tila tumigil ang paghinga ko sa bawat talata. Ang Villarreal General Hospital ay hindi kailanman naging pagmamay-ari ng mga Villarreal Bolongko, halos hindi makapaniwala. Hindi, Celine, paliwanag ni Manuel. Ang lupa ang gusali at ang 60% ng shares ay pagmamay-ari ng iyong Tia Isabel. Nung ikasal kayo, ginawa mo lang Villarreal ang pangalan ng ospital bilang simbolo ng pagmamahal mo sa asawa mo at hinayaan mo siyang maging CEO dahil naniwala ka sa kanya. Pero sa ilalim ng batas, ang lahat ng yon ay nakalagay sa isang trust fund na ikaw lang ang kaisa-isang tagapagmana. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Kaya pala gustong-gusto niyang patunayan na baliw ako. Eksakto tumango ang abogado. Mayroong incapacity clause sa trust fund na ito. Nakasaad dito na kung ang tagapagmana ikaw ay mapatunayang walang kapasidad sa pag-iisip o permanenteng masususpend ang lisensya bilang doktor dahil sa mental illness, ang pamamahala ng trust fund ay otomatikong lilipat sa iyong asawa bilang trustee sa loob ng 10 taon. 10 taon, Celine. Sapat na panahon para ubusin niya ang lahat ng pondo at ibenta ang bawat piraso ng lupa ng pamilya mo. Napahawak ako sa mesa upang hindi matumba. Ang lahat ng nangyari sa akin sa Makati, ang paglason, ang pagpapahiya, ang mga pekeng dokumento, ay hindi lamang dahil sa galit o dahil kay Danessa. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa aking buong pagkatao. Ngunit may problema tayo, dugtong ni Manuel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang suspension order na inilabas ng board laban sa iyo ay may bisa pa rin.
Kung hindi mo ito maaapela sa loob ng 30 araw, magiging permanente ang iyong suspensyon. At kapag nangyari yon, magiging epektibo na ang incapacity clause. Si Joaquin na ang magiging Panginoon ng ospital. Ilang araw na lang ang natitira, tanong ko, ang boses ko ay nanging inig sa takot. 12 araw na lang, Celine. Kailangan nating maghain ng apela sa board at sa Professional Regulation Commission PRC. Pero hindi sapat ang salita mo lang. Kailangan natin ng isang independent medical certification mula sa isang dalubhasa na hindi pwedeng suhulan ni Joaquin. Isang taong magpapatunay na ang pagkabaliw mo ay dulot ng panlabas na salik ang lason. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng parish office. Pumasok si Lucio, ang kanyang muka ay seryoso at matikas. Mukhang kanina pa siya nakikinig sa labas. Lumapit si Lucio sa mesa at kinuha ang kanyang identification card mula sa kanyang wallet. Inilapag niya ito sa tapat ni Ate Manuel. Ako si Dr. Lucio Abad. Panimula niya, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng determinasyon. Certified Forensic Pathologist at Toxicologist. Ako ang magsagawa ng pagsusuri sa dugo ni Dr. Robles. Hawak ko ang mga resulta ng lab test na nagpapatunay sa pagkakaroon ng phenothiazine sa kanyang system. Tumingin si Lucio sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang isang bahid ng emosyon sa kanyang matitigas na mata. Handa akong tumestigo. Pipirmahan ko ang anumang medical certification na kailangan upang patunayan na si Celine ay biktima ng pagnanakaw at pagtatangka sa kanyang buhay. Tumayo si Ate Manuel at nakipagkamay kay Lucio, kung ganun may pag-asa pa tayo. Pero maganda kayo. Sa oras na ihay natin ang apelang ito, itataya na ni Joaquin ang lahat upang pigilan tayo. Hindi na lang pera ang pinag-uusapan dito, kundi ang kanilang kalayaan. Kapag napatunayan nating nilason kanya kulong ang bagsak ni Joaquin, tumingin ako sa labas ng bintana ng simbahan. Ang langit ay unti-unting nagdidilim, hudyat ng paparating na gabi. 12 araw bulong ko sa aking sarili. Hinawakan ko ang stethoscope ng aking ama sa loob ng aking bag. Ang panginginig ng aking kamay ay wala na, napalitan na ito ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Joaquin. Attorney, ihanda na ninyo ang mga papeles, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. Babalik ako sa Makati at kukunin ko ang lahat ng sa akin. Malamig ang gabi sa Batangas, ngunit sa loob ng maliit na gatship ng klinika ni Lucio, ramdam ang matinding init ng tensyon. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lampara, nakapaligid kami sa isang lumang laptop. Si Greg ang nagpapatakbo ng mga spreadsheet habang si Lucio naman ay abala sa pag-aayos ng mga medical records at toxicology reports. Tingnan ninyo ito, Doktora, itinuon ni Greg ang screen sa akin. Ito ang mga bank transfers mula sa main account ng Villarreal General Hospital patungo sa DC Holdings sa loob ng huling 6 na buwan. Umaabot na ito sa mahigit 50 milyong piso. Sinuri ko ang mga petsa. Bawat transfer ay nagaganap tuwing matatapos ang aking shift. Ang mga oras na pagod ako at madalas ay lito ang isip dahil sa ginseng tea na ibinibigay ni Joaquin. At ito ang masakit, Celine, daddag ni Greg habang binubuksan ang isa pang file. Ang digital signature na ginamit para i-authorize ang bawat transfer na ito ay ang sayo. Ginamit nila ang access mo habang wala kang kamalayan o habang pinaniniwala ka nilang pinipirmahan mo lang ay mga routine hospital supplies. Naramdaman ko ang muling panginginig ng aking mga daliri, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa matinding puot. Binaboy ni Joaquin ang aking pangalan. Ginamit niya ang aking kredibilidad bilang doktor upang nakawin ang pirang pinaghirapan ng aking pamilya. Hindi lang niya ako ninakawan ng ari-arian. Ginawa niya akong kasabwat sa sarili kong pagbagsak. Hindi sapat ang mga spreadsheet na ito. Greg, seryosong sabi ni Lucio habang tinitingnan ang screen. Sa mata ng batas, ang digital signature ni Celine ay binding. Kailangan nating patunayan ang intent at ang coercion. Kailangan nating ipakita na nung mga oras na yon si Celine ay hindi na sa tamang pag-iisip dahil sa lason.
Iyon ang silbi ng report mo, Lucio, sagot ko. At ang USB ni Greg. Kapag pinagsama natin ang medical na ebidensya at ang financial trail, makikita ng board na may pattern ng pagnanakaw. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa ibaba. Mabilis na pinatay ni Lucio ang lampara. Nabura ang liwanag sa silid at ang tanging natira ay ang amoy ng usok ng mitsa at ang tunog ng aming mabilis na paghinga. Sumilip si Lucio sa maliit na bintana. May isang pilak na SUV na dumaan. Huminto sila sa tapat ng sari-sari store sa kanto at may ipinapakitang litrato sa mga tao. Sila na ba yon? Tanong ko, ang kaba ay bumabalot sa aking dibdib. Malamang bulong ni Lucio. Hindi titigil si Joaquin hanggang hindi kanya natatagpuan. Sinisira na rin nila ang pangalan mo rito sa Batangas. Sinasabi nila sa mga tao na may isang baliw na doktora na tumakas mula sa rehab at baka makasakit ng iba. Naramdaman ko ang paghila sa akin ng dilim ng kawalang pag-asa. Kahit dito sa aking kanlungan, hindi ako ligtas. Ang hiya na pilit kong tinatakasan ay humahabol sa akin tila isang linta na sumisipsip sa aking natitirang lakas. Biglang tumunog ang telepono ni Lucio. Isang text message mula kay Ate Manuel. Mabilis itong binasa ni Lucio at ang kanyang mukha ay naging mas madilim pa kaysa sa gabi. Masama ito. Binago ni Joaquin ang schedule. Ang board meeting para sa pinal na pagbebenta ng ospital at ang mosyon para sa permanenteng pagtanggal ng lisensya mo ay inusog sa makalawa ng gabi. Makalawa, gulat na tanong ni Greg. Sabi mo, bindalawang araw pa, attorney. Minamadali nila ang lahat dahil alam nilang nawawala ang mga ebiden. Siya sabi ni Lucio habang tinitingnan ako ng diretsyo sa mga mata. Celine, wala na tayong panahon para mag-ingat. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawala na ang lahat sa iyo sa loob ng 48 oras. Tumingin ako sa paligid ng gakship. Ang stethoscope ng aking ama ng USB ni Greg, ang toxicology report ni Lucio. Ang lahat ng kailangan ko ay nandito na. Ngunit ang takot na bumalik sa Makati, ang takot na harapin ng mga taong bumatikos sa akin ay tila isang pader na hindi ko kayang lundagin. Hinawakan ni Lucio ang aking balikat. Ang kanyang kamay ay matigas at mainit. Doktora, noong gabing dumating ka rito, halos mamatay ka na sa putikan. Pero nakita ko kung paano mo iniligtas si Mang Gorio kahit nanginginig ang mga kamay mo. Yon ang totoong ikaw. Hindi ka baliw. Ikaw ang biktima at oras na para sila naman ang matakot. Huminga ako ng malalim. Ang pang-inginig sa aking puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Naalala ko ang mukha ni Joaquin habang yakap si Danessa ang paraan ng pagtatapon nila sa akin sa ulan na parang isang basura. Greg, isave mo ang lahat ng backup sa 3 magkakaibang drive. Utos ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Lucio, ihanda mo ang sasakyan mo. Hindi tayo pwedeng mag-commute. Anong plano? Celine tanong ni Lucio. Babalik tayo sa Makati ngayong gabi rin, sabi ko habang isinusukbit ang aking bag. Kung gusto ni Joaquin na tapusin ang laban na ito sa makalawa, pagbibigyan ko siya. Pero hindi ako darating bilang isang pasyente. Darating ako bilang ang may-ari ng ospital na pinagnanakawan niya. Lula ng lumang sasakyan ni Lucio, tinahat namin ang madilim na kalsada palabas ng Batangas patungo sa nagniningning, ngunit mapanganib na mga ilaw ng Makati. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa aking buhay, sa aking danggal at sa bawat tibok ng puso ng mga pasyente ing pinangako kong paglilingkuran. Hindi pa man tuluyang nakakalabas ng bakuran ang sasakyan ni Lucio nang biglang may humaharurot na pilak na SUV ang pumarada sa tapat ng aming gate na naging sanhi ng malakas na pagtalsik ng mga semento at bato. Ang tunog ng liab ng preno ay tila isang babala na hindi kami basta-basta makakaalis. Napahinto si Lucio. Ang aking puso ay tila gustong lumabas sa aking dibdib nang bumukas ang pinto ng SUV.
Unang lumabas si Danessa Cruz suot ang kanyang mamahaling business suit na tila hindi nababagay sa maputik na daan ng Batangas. At kasunod niya ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon, si Joaquin Villarreal. Celine, mahal ko. Sa wakas nahanap din kita, wika ni Joaquin, habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring, pag-aalala ang boses na dati ay nagpapagaan ng loob ko. Ngunit na yun ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Napakalayo naman ang tinakbuhan mo. Pinag-alala mo kaming lahat. Lalabas sana si Lucio mula sa sasakyan. Ngunit pinigilan ko siya. Ako ang kakausap sa kanya, mariin kong sabi. Gusto kong makita ni Joaquin na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay hindi na ang parehong babaeng nanginginig sa takot. Bumaba ako ng sasakyan at tumayo ng tuwid sa harap niya. Anong ginagawa mo rito, Joaquin? Nandito ako para sunduin ka, Celine. Malala na ang kondisyon mo, sabi niya habang tinitingnan ang paligid ng klinika ng may pandidire. Tingnan mo ang kinalalagyan mo. Isang maduming klinika sa probinsya, kailangan mo ng tamang medical na atensyon sa Makati. May nakaabang na kwarto para sa'yo sa psychiatric ward. Numiti si Danessa ng may pang-uuyam habang inilalabas ang isang folder. Dr. Robles, bilang iyong legal counsel, noon pinapayuhan kitang sumama ng kusa. Mayroon kaming warrant para sa isang mandatory psychiatric evaluation. At mayroon din kaming settlement papers dito. Pirmahan mo na ang paglilipat ng iyong share sa asawa mo at titiyakin naming hindi ka makukulong sa kasong pagnanakaw ng pondo ng ospital. Tiningnan ko ang dokumentong hawak ni Danessa. Isang kasunduan sa liukan divorce settlement na nag-aalis sa akin ng bawat sentimo at bawat karapatan sa ospital ng aking pamilya kapalit ng aking kalayaan. Ang galing ninyong mag-isip, hindi ba sabi ko ang aking tinig ay malamig at matatag? Nilason ninyo ako ninakawan at ngayon ay sinusubukan ninyo akong takutin sa sarili kong ari-arian. Biglang nagbago ang muka ni Joaquin. Ang maskara ng pag-aalala ay nahulog at lumabas ang tunay na halimaw. Celine, huwag kang matigas. Sino ang papaniwala sa iyo isang doktora na nanginginid ang kamay isang baliw na tumakas sa rehab? Ang buong board ay nasa panig ko. Ang media ay nasa panig ko. Kinuha ni Joaquin ang isang thermos mula sa loob ng kanyang SUV at nagbuhos ng mainit na tsaa sa isang tasa. Isang pamilyar na amoy ng ginseng ang humahalim-uyak. Lumapit siya sa akin at iniabot ang tasa ng may mapanirang ngiti. Uminom ka muna, mahal ko. Mukhang kailangan mo ng pampakalma. Tiningnan ko ang tasa ng tsa. Ito ang simbolo ng aking pagkabilango. Itinaas ko ang aking kanang kamay, ang kamay na dati ay hindi niya mapatigil sa panginginig. Ngunit na yon, ang aking kamay ay kasing tatag ng bato. Dahan-dahan kong inabot ang tasa, ngunit bago ko ito inumin, hinawakan ko ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng 10 taon naming pagsasama. Hinubad ko ito at sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan ko itong inilaglag sa loob ng mainit na tsa. Ting! Ang tunog ng pagtama ng ginto sa ilalim ng tasa ay tila isang pinal na hatol. Hindi ko kailangan ng lason mo, Joaquin, dahil hawak ko na ang katotohanan, sabi ko habang inilalabas ang toxicology report na may pirma ni Dr. Lucio Abad. Phenothiazine. Alam ko na kung anong ginawa mo. At hindi lang yan hawak ko, rin ang listaan ng lahat ng transfer na ginawa niyo ni Danessa patungo sa DC Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang tasa ng tsa sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Saan mo nakuha ang mga yan? Sinong maniniwala sa isang hamak na probinsyan? Ng Dr. Lalong. Nagalit si Joaquin nang makita si Lucio na lumabas ng sasakyan. Ikaw ang nagpapakain ng mga kasinungalingan sa asawa ko. Lulundag sana si Joaquin upang saktan ako, ngunit mabilis na humarang si Lucio. Sa isang mabilis at yamanteng pagkilos, pinilipit ni Lucio ang braso ni Joaquin at itinulak siya pabalik sa kanyang SUV. Huwag mong madumi-dumihan ang klinika ko ng hininga mo, Villarreal, malamig, nasabi ni Lucio. Pathologist ako.
Sanay akong humawak ng mga nabubulok na bagay. At sa tingin ko, isa ka sa mga iyon. Magbabayad kayo, sigaw ni Joaquin habang tinutulungan siya ni Danessa na makatayo. Celine, hindi ka makakapasok sa Makati sisiguraduhin kung wala kang uuwian. Kita-kits na lang tayo sa Makati, Joaquin. Sabi ko habang sumasakay, pabalik sa sasakyan ni Lucio sa board meeting. Doon natin malalaman kung sino sa atin ang talagang mawawala ng uuwian. Habang umandar ang aming sasakyan palabas ng bakuran, nakita ko sa side mirror ang SUV ni Joaquin na naiwan sa alikabok. Ang labanan ay hindi na lamang lihim, ito ay isa ng bukas na digmaan. At sa unang pagkakataon, hindi na ako ang biktima na tumatakas. Ako na ang manganggaso na pabalik sa kanyang teritoryo. Ang pagpasok namin sa Makati ay tila pagpasok sa isang kuta ng kalaban. Ang matatayog na gusali na gawa sa salamin at bakal na dati ay simbolo ng aking tagumpay ngayon ay tila mga higanteng nagmamasid sa bawat galaw ko. Habang binabaybay namin ang kalsada ng Ayala Avenue, lalo kong hinigpitan ang hawak sa aking bag. Huwag kang mag-alala, Celine. Nandito kami bulong ni Lucio habang nakatuon ang pansin sa pagmamaneho. Ramdam ko ang tensyon sa loob ng sasakyan. Si Greg ay abala sa kanyang laptop sa likod. Tinitiyak na ang lahat ng backups ng financial records ay naka-encrypt at handang ipresenta. Tumigil kami sa isang lumang apartment building sa dulo ng isang maliit na eskinita sa Guadalupe. Ito ang apartment ng kapatid ni Greg, isang lugar na hindi kailanman maiuugnay kay Joaquin. Dito kami pansamantalang nagkuta upang ihanda ang huling hakbang ng aming plano. Doktora, may balita ako, sabi ni Greg habang mabilis na nagtatype. Hinigpitan ni Joaquin ang security sa ospital. Lahat ng papasok ay kailangan dumaan sa facial recognition at biometric scanner. Ang mga guard ay binigyan ng order na i-detain ka sa oras na makita ka sa premises. At ang board meeting, gagawin ito sa executive lounge sa penthouse floor, isang floor na kontrolado ng sariling security team ni Joaquin. Ibig sabihin hindi ako pwedeng pumasok sa main entrance, sabi ko, habang tinitingnan ang blueprint ng ospital na nakalabas sa screen. Hindi lang yon, dagdag ni Lucio. Nagpalabas na rin sila ng formal na pahayag sa internal memo ng ospital. Sinasabi nilang nagnakaw ka ng mahahalagang dokumento at mapanganib ang iyong mental state. Kung susubukan mong pumasok ng basta-basta, tatawag sila ng pulis at idadaan ka sa sapilitang sedasyon. Naramdaman ko ang panlalamig. Plano nilang iturok sa akin ang gamot na magpapatulog sa akin bago pa man ako makapagsalita sa harap ng board. Isang perpektong paraan para magmukha akong baliw na nagwawala. Pero may nakalimutan si Joaquin nang umiti si Greg ng may kahulugan. Nakalimutan niya ang mga taong tinulungan mo. Inilabas ni Greg ang isang lumang ID card mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang patient ID mula sa pediatric ward. Doktora, naaalala mo ba ito? Ito ang ID ng anak ko si Mia noong huling check-up niya sa iyo. Itinago ko ito bilang suwerte. Iniabot niya sa akin ang ID. Nakausap ko ang isa sa mga head security guard, si Mang Bert. Ang asawa niya ay isa sa mga nurse na tinulungan mong makakuha ng scholarship para sa anak nila. Sabi ni Mang Bert bukas ng gabi, siya ang naka-duty sa service entrance sa basement 3, ang daan na ng mga medical waste at supplies. Hindi yon sakop ng facial recognition dahil luma na ang camera dun. Hinawakan ko ang ID ni Mia. Isang maliit na piraso ng plastic, ngunit sa oras na ito ay mas mahalaga pa sa anumang ginto. Ito ang simbolo ng aking yaman, ang mga buhay na sinalba ko. Salamat, Greg, sabi ko, habang nararamdaman ang muling pagkabuhay ng aking loob. Lucio, kumusta ang mga papeles? Inilapag ni Lucio ang isang makapal na folder sa mesa. Kumpleto na ang lahat. Ang toxicology report ko, ang affidavit ni Greg, at ang kopya ng Robles Family Trust mula kay Ate Manuel. Naisumite na rin ni Manuel ang isang urgent petition sa Tuaan Toicao, Supreme Court, para sa isang temporary restraining order laban sa pagbebenta ng ospital.
Pero kailangan nating maipakita ang ebidensya sa board meeting bago nila mapirmahan ang kontrata. Gabi na at ang Makati ay nagliliwanag sa ilalim ng mga neon lights. Isinuot ko ang aking puting coat, ang aking blouse na itinago ko mula sa Batangas. Hindi ito bago, medyo gusot pa nga. Ngunit nang isuot ko ito, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking otoridad. Handa na ako, sabi ko. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, dahan-dahang gumulong ang sasakyan ni Lucio patungo sa madilim na bahagi ng basement ng Villarreal General Hospital. Ang amoy ng mga chemical at basura ay sumalubong sa amin. Ngunit para sa akin, ito ang amoy ng aking pag-asa. Huminto kami sa tapat ng isang bakal na pinto. Bumukas ito at lumabas si Mang Bert, ang security guard. Kinakabahan siya lumingon-lingon sa paligid bago kami hudyatan na pumasok. Doktora Celine bulong ni Mang Bert. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Dito po sa kargahan ng labahan. Huwag kayong gagamit ng main elevator. Gamitin ninyo ang service elevator sa dulo, dadaan yon sa fire exit ng 12th floor. Mula doon, kailangan ninyong akyatin ang 2 palapag patungo sa penthouse. Salamat, Mang Bert. Hinding-hindi ko ito makakalimutan, sabi ko. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin, doktora. Alam naming lahat ang totoo, sagot niya bago mabilis na isara ang pinto. Nagsimula kaming maglakad sa madilim na pasilyo ng ospital. Bawat tunog ng aming mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. Nararamdaman ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Malapit na. Ilang hakbang na lang at mababawi ko na ang aking buhay. Ngunit hindi ko alam, sa control room ng security, isang pulang ilaw ang biglang kumislap sa isa sa mga monitors. Nakita ng isang bagong guard na hindi kasama sa mga tinulungan ko ang anino ng 3 tao na pumasok sa hindi awtorisadong pinto. Sa loob ng kanyang opisina, tumunog ang cellphone ni Joaquin. Isang notification mula sa security system ang lumabas. Intruder detected in basement 3, path heading to service elevator. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa labi ni Joaquin habang tinitingnan niya ang screen. Pumasok ka rin sa bitag, Celine. Akala mo ba ganun kadali? Mabilis niyang tinawagan si Danessa? Ihanda mo ang mga medical team. Nandito na ang baliw nating pasyente. Siguraduhin ninyong hindi siya makakaabot sa penthouse. Habang nasa loob kami ng service elevator, bigla itong huminto sa pagitan ng 5th at 6th floor. Ang ilaw sa loob ay namatay at isang malamig na boses ang narinig namin mula sa speaker ng elevator. Magandang gabi, Celine. Welcome home. Ang boses ni Joaquin puno ng pananabik at panganib. Nabalot ng dilim ang loob ng elevator. Ang tanging naririnig namin ay ang mahinang paghinga naming 3 at ang malamig pamilyar na boses ni Joaquin mula sa sirang speaker. Akala mo ba hindi ko malalaman, Celine? Ako ang nagpapatakbo ng ospital na ito. Walang nakakapasok at nakakalabas dito nang hindi ko alam, sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay may halong pang-uuyam na tila kinikiliti ang kanyang sariling ego. Buksan mo ang pintong ito, Joaquin, sigaw ni Lucio, habang pilit na hinahawi ang mga bakal na pinto ng elevator. Ngunit ito ay nakakandado mula sa main system ng gusali. Dr. Abad. Ang magiting na pathologist mula sa probinsya, tumawa ng marahan si Joaquin. Hindi mo ba alam na bawal ipasok sa ospital ang mga walang lisensya at mga delusional na pasyente? Celine, alam ng board na nandito ka. Sila mismo ang nag-utos sa akin na ipasa ilalim ka sa mahigpit na restraint. Kapag bumukas ang pintong yan, sasalubungin kayo ng mga gwardiya at isang medical team na may handang sedative para sa iyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ngunit hindi ko hinayaang manginig ang mga ito. Hindi ako baliw, Joaquin. At hindi magtatagal, malalaman nila ang totoo. Walang makakaalam ng totoo, Celine. Dahil bago pa man magsimula ang botohan, mamaya mabubura na ang lahat ng ebiden. Siya seryosong sagot niya at biglang nag-disconnect ang linya. Tumingin ako kina Lucio at Greg sa dilim. Ano ang ibig niyang sabihin na mabubura ang ebiden?
Siya hawak natin ang backups, di ba? Biglang namutla si Greg. Kahit sa dilim ay ramdam ang pagkabigla sa kanyang boses. Ang physical master drive doktora, ang lahat ng digital transfers ay may corresponding master log na nakatago sa physical hard drive ng lumang accounting department sa 5th floor. Kung tatanggalin nila ang server at susunigin ito ang mga backups natin, ay madaling sabihing fabricated. Kailangan nilang mahanap ang original drive para maging admissible ang ebidensya natin sa korte. Nasa 5th floor ang drive na iyon, tanong ni Lucio habang sinusubukang i-pry open ang pinto gamit ang isang emergency crowbar na nakuha niya sa gilid ng elevator. Oo, at malapit na tayo doon. Kapag nakuha ni Joaquin yon bago tayo makalabas, wala nang kwenta ang lahat. Sagot ni Greg. Sa isang malakas na paghila, nabuksan ni Lucio ang pinto ng elevator nang sapat para makalabas kami ng patagilid. Nasa 5th floor nga kami. Agad kaming tumakbo sa tahimik at madilim na pasilyo ng lumang wing ng ospital na kasalukuyang sumasailalim sa renovation. Nang makarating kami sa lumang server room, nadatnan namin itong nakabukas at nagkalat ang mga wire. Mabilis na pumasok si Greg at naghanap sa mga rack. Wala na, nakuha na nila. Sa nila yon, dinala tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa cold storage unit, sagot ni Greg nakatingin sa isang monitor na naiwang buhay. Ginamit nila ang access card ni Danessa para buksan ang vault, dun 5 minuto lang ang nakalipas. Doon nila pansamantalang itinatago ang mga highly sensitive items dahil may sariling incinerator ang area na yon para sa pag-dispose ng biohazard waste. Ang cold storage. Yung storage ng mga experimental vaccines, nanlaki ang mga mata ko. Alam ko ang lugar na yon. Ito ang pinaka-secured na kwarto sa ospital. May mga bakal na pinto na kayang sumikip ng hangin at may temperatura na umaabot sa -20 degrees Celsius. Mabilis kaming tumakbo papunta sa kabilang bahagi ng 5th floor. Nang marating namin ang cold storage, nakita namin ang isang security guard na nagbabantay. Ngunit nang makita niya kaming papalapit, nagmamadali siyang tumakbo palayo na parang may iniwang gawain. Pumasok ako sa loob ng outer chamber ng cold storage. Ang lamig ay agad na sumalubong sa akin. Sa loob, sa gitna ng mga malalaking rehas ng yelo at biosamples, nakita ko ang hard drive na nakapatong sa isang mesa, naghihintay na dalhin sa incinerator. Nandito sigaw ko, habang mabilis na kinuha ang drive at isinuksok sa loob ng aking coat. Pero bago pa kami makalabas, isang malakas na mechanical na click ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang makapal na pintong asero ng cold storage ay biglang sumara na nag-iwan sa aming tatlo sa loob ng nagyelong silid. Tumakbo si Lucio at pilit na itinulak ang pinto, ngunit hindi ito umusad. Nakalak ito mula sa labas. At sa digital panel sa gilid ng pinto, isang boses mula sa intercom ang muling nagsalita. "Good catch, Celine," boses ni Danessa. "Pero hindi nyo na mailalabas ang drive na yan. Mas mabuti pang mamatay kayo dyan sa lamig kaysa sirain ninyo ang plano namin." Tumingin ako sa thermometer display sa ding-ding, 0 degrees Celsius. At mabilis itong bumababa, -5 degrees. "Huwag kayong mag-alala, hindi naman namin kayo papatayin siguro. Pagkatapos ng board meeting sa itaas, babalikan namin kayo. Siguro ay frozen solid na kayo, pero at least wala nang gugulo sa amin," dagdag ni Danessa bago pinatay ang intercom. Naramdaman ko ang paghiwa ng lamig sa aking balat. Ang hininga namin ay naging puting usok. Ang mga kamay ko ay nagsimulang mamanhid. Ang stethoscope ng aking ama sa loob ng aking bag ay naging kasing lamig ng yelo. "Kailangan nating makalabas dito," nang inginig na sabi ni Greg habang niyayakap ang kanyang sarili. Sinubukan ni Lucio na sirain ang electronic panel gamit ang crowbar. Ngunit nakabalot ito ng makapal na plexiglass. -10 degrees Celsius. Ang mga labi namin ay nagsisimula ng mangitim. Tiningnan ko ang hard drive na hawak ko. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng laban ko ay nareto. Hindi ako pwedeng sumuko.
Hindi sa isang malamig na kwarto kasama ang mga bakuna. Hindi ngayon. Lucio nanginginig kong tawag sa kanya. Ang ventilation shaft, sa taas ng mga rack. Baka pwede nating basagin ang grill. Tumingala si Lucio. May maliit na lagusan ng hangin sa itaas, ngunit masyado itong mataas at sakto lang para makadaan ang isang manipis na tao. At habang tinitingnan namin yon, ang temperatura ay bumaba pa sa -15 degrees Celsius. Ang aking paningin ay nagsimulang maglabo hindi dahil sa lason, kundi dahil sa labis na lamig. Ang aking kamay na dati ay nanginginig sa sakit, na yun ay tumigas, ngunit buong lakas kong niyakap ang hard drive. Hinding-hindi ninyo ito makukuha. Ang lamig sa loob ng cold storage ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng aming mga kalamnan. -18 degrees Celsius. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Ang paningin ko ay nagiging puti at ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak ako sa nagyelong sahig, hawak ng mahigpit ang hard drive sa aking dibdib. Celine, huwag kang pipikit, sigaw ni Lucio. Ang kanyang boses ay pilit na nilalabanan ang panging-inig ng kanyang sariling panga. Hinubad niya ang kanyang jacket at ibinalot ito sa akin, bagamat siya mismo ay nangangatog na. Sa kabilang gilid ng kwarto, si Greg ay nagtatangkang umakyat sa mga rack patungo sa ventilation shaft. Bawat hakbang niya sa metal ay madulas dahil sa manipis na yelo na namumuo rito. Malapit na. Kaunti na lang bulong ni Greg sa kanyang sarili. Gamit ang crowbar na iniabot ni Lucio, buong lakas niyang hinampas ang metal grill ng ventilation shaft. Isang beses, 2 beses, hanggang sa tuluyang bumigay ang mga tornilyo nito at nahulog ang grill sa sahig. Doktora Lucio, bukas na sigaw ni Greg, bagamat hirap na hirap siyang huminga. Ako na ang ayat, Greg. Bumaba ka rito at tulungan mo si Celine, mabilis na utos ni Lucio. Umakyat si Lucio ng may pambihirang lakas. Bilang isang pathologist na sanay humarap sa matinding sitwasyon, alam niya na ang oras ay nauubos na. Pumasok siya sa maliit na lagusan ng hangin at pagkaraan ng ilang minuto, narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa labas ng pinto. Gumamit si Lucio ng fire extinguisher mula sa pasilyo upang basagin ang main control panel ng cold storage. Ang pulang ilaw ng emergency override ay kumislap at ang mabigat na bakal na pinto ay dahan-dahang bumukas. Agad na pumasok ang mainit na hangin ng ospital. Parang isang himala. Binuhat ako ni Lucio palabas ng silid. Nanginginig ang buo kong katawan, ngunit nang makita ko ang orasan sa pasilyo, 10:45 p.m., naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na adrenaline. Ang board meeting, nag-uumpisa na ang botohan. Kaya mo ba, Celine? Tanong ni Lucio, habang inaalalayan akong tumayo. Tiningnan ko ang hard drive sa aking kamay pagkatapos ay itinaas ko ang aking ulo. Ang puting coat ko ay may mga bahid ng yelo, ngunit ang aking mga mata ay nagniningas. Hindi lang ito kaya. Tatapusin ko ito ngayon. Sa Penthouse Executive Lounge, ang kapaligiran ay tahimik at formal. Ang malaking mahogany table ay napapalibutan ng 15 pinakamalalaking porsyento ng shareholders ng Villarreal General Hospital. Sa dulo ng mesa, nakatayo si Joaquin, suot ang kanyang paboritong Armani suit, habang sa tabi niya ay si Danessa, na may hawak na isang gintong fountain pen at ang kontrata ng pagbebenta ng ospital sa isang foreign developer. Mga kasama panimula ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang pagbebenta ng ospital na ito ay hindi isang kawalan, kundi isang hakbang patungo sa modernisasyon. Alam nating lahat na ang ospital ay dumaranas ng financial hemorrhage, dulot ng mismanagement ng dating medical director. Ang aking asawa na kasalukuyang magpapagaling mula sa kanyang matinding mental breakdown. Upang iligtas ang ating puhunan, kailangan nating ipasa ang pamamahala. Inilapit ni Danessa ang kontrata sa mga board members. Kung maaari paki-affix na po ang inyong mga pirma upang ma-finalize natin ang transfer of ownership.
Isang matandang board member ang tumayo, may hawak na panulat at handa ng pumirma. Ngunit bago pa tumama ang tinta sa papel, bumukas ng malakas ang double doors ng executive lounge. Lahat ng mata ay lumingon. Nakatayo ako sa may pintuan. Ang aking buhok ay gulo-gulo, ang aking puting coat ay gusot. Ngunit ang bawat hakbang ko papasok sa kwarto ay punong-puno ng otoridad. Sa likod ko ay sina Lucio at Greg, kasunod si Ate Manuel na kakapasok lamang mula sa main elevator. Itigil ninyo ang botuho. Ang yan ang boses ko ay umalingaw sa buong silid, kasing lamig at kasing talim ng yelo na kamuntik ng pumatay sa akin. Nanlaki ang nga mata ni Joaquin. Ang panulat na hawak niya ay nahulog sa mesa. Celine, anong ginagawa mo rito, mga gwardiya? Palabasin ninyo ang babaeng ito. She is mentally unstable. Dalawang gwardiya ang lumapit, ngunit itinaas ni Ate Manuel ang isang asul na folder. Kung sinuman ang hahawak kay Dr. Robles ay makakasuhan ng contempt of court. Hawak ko ang temporary restraining order mula sa Korte Suprema na nagpapatigil sa anumang bentahan ng ospital na ito. Naging magulo ang bulungan ng mga board members. Anong nangyayari rito? Joaquin, tanong ng isa sa mga shareholders. Lumapit ako sa gitna ng mesa. Hindi inalis ang tingin kay Joaquin. Inilapag ko ang hard drive sa ibabaw ng kontrata. Ang lalaking iyan turoko kay Joaquin ay hindi ang tagapagligtas ng ospital na ito. Siya ang dahilan kung bakit tayo nalulugi. Siya at ang kanyang kabit na si Danessa Cruz ay nagnakaw ng mahigit 50 milyong piso mula sa pondo natin upang suportahan ang kanilang sariling bulsa at mga palpak na negosyo. Kasinungalingan sigaw ni Danessa, ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Isa ka ng baliw, Celine? Lahat ng sinasabi mo ay delusyon. Isinaksak ni Greg ang hard drive sa projector ng boardroom. Sa isang iglap, lumabas sa malaking screen ang buong Go Financial Trail. Ang mga peking invoice, ang mga transaksyon at ang huling destinasyon ng pera, DC Holdings. Ito ang mga master logs na sinubukan nilang ipasunog sa cold storage kasama namin, malamig kong idinagdag. Nagulat ang mga board members, ngunit hindi pa ako tapos. Ibinigay ni Lucio sa akin ang toxicology report at ipinasa ko yon sa mga doktor na miyembro ng board. At para sa inyong kaalaman, hindi ako baliw. Patuloy ko ang aking boses ay pumipiyok dahil sa pinipigilang emosyon. Ang panginginig ng aking kamay, ang aking pagkahilo, ang aking mental breakdown. Lahat yon ay dahil dahan-dahan akong nilalason ni Joaquin gamit ang phenothiazine araw-araw. Ginawa niya ito upang gamitin ang incapacity clause sa trust fund ng aking pamilya upang tuluyan niyang manakaw ang ospital na ito mula sa akin. Natahimik ang buong silid. Walang sinuman ang makapagsalita. Ang mga ebidensya ay napakalinaw at hindi mapapasubalian. Sumandal si Joaquin sa mesa pinagpapawisan at tuluyan nang nawala ang kanyang maamong muka. Celine, mag-usap tayo. Asawa mo ako. Ginawa ko ito para rin sa atin. Hiwag mo akong tawaging asawa, pagputol ko sa kanya. Bawat salita ay may dalang poot at paglaya. Ikaw ay isang magnanakaw, isang linta at isang mamatay tao. Kinuha mo ang lahat sa akin ng pera ko, ang pangalan ko at muntik na pati ang buhay ko. Pero hindi mo nakuha ang kaluluwa ko. Tumulog ang sirena ng mga pulis mula sa ibaba ng ospital. Nakipag-ugnayan na si Ate Manuel sa mga otoridad bago pa man siya umakyat. Nang makita ni Danessa ang mga pulis na pumapasok sa pinto, agad siyang umurong at tinuro si Joaquin. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. May mga voice recordings ako kung saan inuutusan niya akong ibigay ang lason kay Celine. Wala akong kinalaman sa plano niyang patayin siya sa cold storage. Nandiri ako sa panonood sa 2 taong nagtaksil sa akin habang nagtuturuan sila kung sino ang mas masama. Parang mga daga na nag-aagawan sa isang lumulubog na barko. Pinusasan si Joaquin at Danessa sa mismong. Silid na yon sa harap ng lahat ng tao na minsang pinaniwala nila na ako ay baliw.
Habang inilalabas si Joaquin, lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pakiusap. Ngit tumalikod ako. Kinuha ko ang panulat sa mesa at itinapon yon sa basurahan. Pagkatapos ng 10 taon ng kasinungalingan sa wakas, naramdaman ko ang pagtibok ng aking sariling puso, malakas, malaya at hindi na nanginginig.